Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon ulit sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong ASEC Bernie Flores mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Noon pong isang linggo ay tinalakay natin yung tungkol sa overweight at obesity. Ngayong hapon naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa nutrisyon ng ating mga bagets. Mga daddy at mommy, nahihirapan po ba kayong pakainin ang inyong mga bagets? Ano ba ang dapat gawin para maging magana sila sa pagkain? May mga dapat at hindi ba dapat silang kainin? Ilan lang po yan sa mga katanungan na sasagutin ng ating guest nutritionist dietitian maya-maya lamang. Makikipagkumustahan din tayo sa isa sa mga Nutri-Eskwela radio stations natin at meron pa tayong field reporter as usual. Lahat ng yan sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalagang panatilihin ang tamang paglaki ng mga bata? Pakainin sila ng wastong pagkain at subaybayan ang kanilang timbang. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda, karne, manok at tuyong butong gulay, panalo ka! Dahil ito ay nagpapalakas ng resistensya at pangangatawan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at ASEC Bernie po ito muli. Tulad ng nasabi ko kanina bago tayo mag-break ay makikipagkumustahan muna tayo sa isa sa mga naunang Nutri-Eskwela radio stations. At para sa hapong ito, kausapin natin mula sa malayong lalawigan ng Zamboanga, Sibugay, ang bayan ng CI, ang isa po nating kasama sa Nutri-Eskwela program, ang atin pong station manager ng Radyo Kasunan 98.5 MHz FM, si Mr. Jerry L. Kimos. Masustansyang hapon, Mr. Jerry. Gampia de labong, mga hadero, kinagagriling radyo mo sa nutrition. Isang masustansya na hapon sa iyo, Ma'am Bernie. Ay, thank you very much. Sa lahat din po ng ating tagapakinig dyan sa CI Zamboanga, Sibugay, magandang hapon po. Okay, Ma'am, magandang hapon din sa lahat. At siyempre, yung mga taga-CI, taga-Zamboanga, Sibugay, nagpaparating din po ng isang masustansyang hapon sa lahat ng mga nakikinig ng programa po ninyo, Ma'am. Mr. Jerry, wag natin kalimutan si Mayor Julius Acosta. Na-meet ko siya noong napasyal ako dyan sa inyo. Ang sipag-sipag ng Mayor ng CI. Kumusta rin po, Mayor Julius, ha? Yes, Ma'am, talagang sinusuportahan niyo yung programa natin dito sa Radyo Sunan, Ma'am. Oo. Yung mga programa na nagbibigay ng tulong, syempre, doon sa mga nanay, doon sa mga kabataan, at yung mga nasa mga mahihirap na barangay. Oo. At saka siyempre, 'di ba, ililipat niya ang istasyon, pagagandahin pa. Opo, Ma'am, yun ang hinihintay natin kasi nag-promise yan yung pumunta ka dito. Oo. Mukhang February niya gagawin, 'di ba? February kayo ililipat. Opo, Ma'am, February. Sige, basta re-remind natin siya every now and then. 'Di ba? Okay, Ma'am. Kumusta ang ang operations ng Radyo Kasunan? Bigyan mo naman ng idea ang ating mga tagapakinig. Ano yung scope ng inyong operation? Saan nakakarating ang broadcast ng Radyo Kasunan para sa information ng ating mga tagapakinig. Hindi lamang dito kasi broadcast natin ito sa YouTube kaya mas maraming makakadinig sa atin. Okay, Ma'am. Sa ngayon po, Ma'am, bali yung Radyo Sunan, yung Radyo Kasunan, makakarating tayo sa may part ng Zamboanga del Norte. Okay. Yung Triple SB, yung Siraway, Siocon, Baligian,
At dito naman parte sa may Zamboanga del Sur, makakaabot tayo sa may bandang Lakewood. Saan yon? Sa Zamboanga del Sur, ma'am, sa Lakewood. Okay. Lakewood, okay. Tapos, sa Sibugay mismo, anong Dito mga sa Sibugay, town? ma'am, bali, lahat ng munisipyo, may mga portion na nakakaabot yung signal ng radyo sunan. Kasi 100 watts lang ho yung signal natin na tinatapon ngayon. Oo. So yung mga party na nasa mababang area, hindi sila makakuha gaano ng signal natin pag malayo na dito sa CI. Pero Oo. kung nasa mataas sila na lugar, ma'am, tapos may antena sila, makukuha nila yung signal at maririnig nila programa ng radyo. That's Sunan very FM. good. Di pati iba't ibang sektor ng ating lipunan, mapa MI, MN, ganun ba? Nakakarating din sa kanilang mga kampo. Kasi meron din sila ng mga babae, di ba? Baka meron din sila ng mga communities tsaka population groups na kailangan ng correct information about nutrition. So, naaabot din sila. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So may Okay. party ng Tungawan, nakakaabot yung signal natin. So may party din ng Artilim, Oo. dito sa may Payaw at iba pang munisipyo. Okay. Nang lalawigan ng Sibugay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Okay. Paano mo naman, Mr. Jerry, nahihikayat ang ating mga tagapakinig na mag-stick dito sa ating radio station, makinig sa ating mga programa? Anong mga mga come-ons na tinatawag? Isa sa mga, marami kasi yung programa namin dito sa Radyo Sunan. Isa na dito, yung news namin from 7 to 8. Kung ano yung mga balita dito sa CI, sa Zamboanga, Sibugay, pati na sa buong rehiyon ng Zamboanga Peninsula at pati na din sa Pilipinas, maririnig nila yung news mismo. Yung mga tao na walang TV, pwede nilang mapapakinggan kung ano na yung nangyayari mismo dito sa at dito sa Zamboanga, Sibugay, pati na sa buong Zamboanga Peninsula. Oo, meron kayong connect sa internet, di ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo, nakaka-live stream kayo? Kaya sa Facebook, ma'am, kasi dito sa CI ngayon, isa sa problema namin dito, yung signal ng internet. Oo. Mahina Yes, ma'am. Oo. Meron na bang nag-express na telco na magpuput up ng cell site? Sa ngayon, ma'am, wala pa kaming alam kung may pupunta dito. At isa sa kasi yung taga-Smart. Oo. Naalala ko nag-request ako sa ating Pinaw, si Miss Marlene, kasi sabi niya ay baka meron sila ng dalhin na diyan na official from the province na pwedeng makipag-usap dun sa ating mga telco, baka makumbinsi nila na mag-put up ng cell site diyan. Yes, ma'am. Mas Isa din sa maganda. mga programa namin dito, ma'am, yung sa Nutri-Eskwela, Oo. isang oras. From Monday to Saturday, may Nutri-Eskwela, ma'am, 8 to 9. Okay. Tapos yung mga taga-Ignaw dito sa CI at yung Anghor dito, yun sila dalawa yung magbibigay ng informasyon doon sa mga nakikinig na mga nanay, hindi lang sa mga nanay, pati na yung lahat ng listeners dito sa Radyo Sunan. Okay. O di maganda ang coverage as well as yung laman or content. Meron din kayong mga pampa-entertain na mga programa. Yes, ma'am. Yung mga greetings. Mga pati na greetings, yung music, mga most requested song. yes, ma'am. May top of the chart. Okay. Sige muna. Muna tayo? Tama na muna yon for the meantime, Mr. Jerry. At least na patikim natin ang ating mga tagapakinig kung ano yung mga nangyayari dyan sa ating Radyo Kasunan sa CI, Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat ha, Jerry. Kumusta na lang po sa lahat ng mga taga-CI, lalong-lalo na kay Mayor Julius Acosta Sr., pati na rin po yung inyong mga kasama sa broadcast dyan sa ating radio station, sila Brian at yung inyong magaganda at masisipag na broadcasters. Siguro po sa susunod na pagkakataon ay kakalampagin namin kayo muli para mag-update tungkol sa mga nangyayari dyan sa Radyo Sunan. Any parting words po, Mr. Jerry? Sige ma'am, maraming salamat daw sa inyong pagtawag dito sa amin at talagang nagpapasalamat ko kami sa inyo. At least nalaman ng buong Pilipinas
na itong programa ng National Nutrition Council ay talagang malaking tulong ho sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga kabataan, kung saan napupulutan ho nila ng leksyon, kung saan talagang ini-encourage natin sila na talagang makinig dito sa ating programa ang under the National Nutrition Council, kung saan isang community FM station na nagbigay ng magandang tulong doon sa mga tagapakinig natin. Okay, thank you very much po, Mr. Jerry. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at hustong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan mo'y mapangalagaan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa bawat krisis ng buhay may pamilya na kaagapay? Sa panahon ng krisis, maging matalino at praktikal na mamimili. Sa pagtitipid, huwag kalimutan ang nutrisyon ng pamilya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at pumunta na po tayo ngayon sa ating topic ngayong araw, ang nutrition ng preschoolers. Alam nyo ba, mga ka-One Nutrition, na mabagal ang paglaki sa ikalawa at ikatlong taon ng bata. Simula naman sa 3 hanggang 6 na taon, steady yung growth ng mga kabataan. Ngunit, ang growth ng brain ay pinakamabilis sa unang 3 hanggang 4 na taon mula pagkasilang. Mahalaga ang wastong nutrisyon sa edad na ito para maabot ng mga bata ang kanilang full potential. Maliban dyan, ang mga preschoolers ay napaka-aktibo sa panahon na ito at ang masustansyang pagkain ay makakatulong para sa kanilang growth at development. At para ibahagi sa atin ang tungkol sa nutrition for preschoolers, narito ang ating guest resource person. Siya ang Nutrition Officer 4 at Officer in Charge ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council, si Ms. Gia Ceres B. Gawe. Kumusta at masustansyang hapon sa iyo, Ms. Gigay? Magandang hapon din po, Asik Bernie. Masustansyang hapon po sa ating lahat ng tagapakinig. Okay. Okay, sige. Simulan na natin ang ating short technical update para sa ating mga tagapakinig ng Nutriskwela. Ms. Gigay, sa pangkabuuan sa ating bansa, ano ang kalagayang pangnutrisyon ng ating mga preschooler? Maganda pong tanong yan. Actually po, base po sa National Nutrition Survey na ginawa po noong 2008, ang ating mga preschoolers ay apektado ng iba't ibang problemang pangnutrisyon. Una, yung ating mga underweight preschool children ay nasa 20.7%. Ibig sabihin, kada 100 po, meron tayong 20 batang underweight. Okay. At mas marami pa po dito ang bansot na tinatawag or yung stunted. Stunted. Nasa 32.3% na po ang ating mga stunted preschool children. At meron pa ho tayong pangatlong klase, yung wasted o yung mga payat na bata. Nasa 6.9% po yan. 6.9%. Yes. Oo. Ngayon, bukod pa po dyan sa tatlong nabanggit ko ng problema nila, meron din po silang tinatawag na iron deficiency anemia, vitamin A deficiency disorder, at yung iodine deficiency disorder.